Good day, engineer. So today we are going to continue our lesson in analysis of gravity dams. So let's start with our example number 2. So a dam 4 meters wide on top, 18 meters at the bottom, and 24 meters high has water 20 meters deep on the vertical side. Assume weight of mass on BP 24 Newton per cubic meter. Compute the A, factor of safety against overturning, B, the maximum stress, and letter C, the minimum stress. So, huwag kayong mabibigla kapag yung mga problems na ma-encounter nyo is walang drawing. So, ganito lang mag-analyze ng figure. So, may sinabing dam na 4 meters wide daw yung top. So, drawing natin dito. So, yung dam daw natin, 4 meters wide on top. Then, 18 meters at the bottom. So, kayo siguro, magdrawing kayo 18 meters at the bottom. And, yung height niya daw, 20 meters high. Pero sabi niya, meron daw tayong water na 20 meters deep on a vertical side. So, dun sa drawing natin, initially, ang parang naisip natin is parang ganyan. Tama. Kasi ganyan, 4 meters wide, tapos 18 meters at the bottom. Pero, kung babasahin niyo pa yung problem, may sinabi siya na may vertical side siya. So, since alam naman natin na dam yung pinag-uusapan natin at wala namang sigurong gantong dam or meron, pero hindi common. So, ang drawing natin is meron daw tayong vertical side ng dam. Then, so, tugtong nyo na lang. Ito na yung dam natin. So, sabi niya, 4 meters wide, then 18 meters at the bottom. Then, ang height ng dam natin is 24 meters. Then, ang height ng water natin is 20 meters lang. So, yan. So, ngayon, pinapakompute sa atin yung factor of safety against overturning or FSO. So, dito sa problem na to, yung sa problem number 1 kasi natin dati is nag-skip lang tayo kung anong kinukuha. Pero ngayon, let's try na kunin muna natin according dun sa steps natin. Ano ba yung step number 1 natin? So, step number 1 is alam naman natin na kailangan nating mag-consider ng 1 meter strip. Ano ba yung tinutukoy ng 1 meter strip? Diba ang dam natin is pahaba? So, yung dam natin, for example, ayan. So, ganyan. Ganyan kahaba yung dam natin. Yung 1 meter na tinutukoy is ito. So, ito yung tinutukoy na 1 meter. So, kapag titingin ka dito, yan, pag titingin ka dyan, ayan yung 1 meter. So, since nakapag-consider na tayo ng 1 meter strip, ang next na step is to determine all the forces acting. So, unahin muna natin si vertical force. So, dito sa ating figure, meron tayong trapezoidal dam. Para mas madaling ma-solve at para maging mas simplify natin, we will divide our trapezoidal dam into shapes. Yung mga common shapes lang. Like, kapag ito, pinutol natin dyan, meron na tayong rectangle, then triangle. So, una, ano ba yung mga vertical force natin dito? Na meron tayong, ano kaya? Green? Or blue? Ito bang blue? So, meron tayong, parang hindi, red na lang. Parang masakit sa mata. Hala, wait lang ano kaya?
Hindi ako makapili. Green na lang. So, ito si weight 1. Then, ito si weight 2. So, meron pa ba tayong mga vertical forces na iba? Wala na. So, let's try to solve na po yung ating W. So, saan na natin nakuha yung formula na W is equals to gamma C, volume C. So, nakuha po natin yan sa formula ng specific weight. So, specific weight is equals to W over volume. So, weight 1, ang weight 1 natin, ang binigay na unit weight ng concrete is 24 newtons per cubic meter. So, 24 newton per cubic meter. Then, ita-times natin daw siya sa volume. So, ang volume natin sa weight 1, since yung triangular yon, meron tayong 4 meters times. So, kung 4 meters ito, parang ang laki. Hindi nakascale yung drawing natin. Ilan ito? So, 18 minus 4 is 14. So, 14 meters. 4 meters times height na 24 meters. Then, yung width natin na 1 meter. So, yung 1 meter yan para maging volume. So, kapag minultiply natin yan, ang lalabas is, so, divide muna natin siya sa 1,000. Bakit natin siya dinidivide sa 1,000? Para itong newton ay maging kilonewton. So, 2,304 kilonewton. So, next, weight 2. Weight 2 is equals to, wait, check ko lang. So, itong 24 newton, 24,000 newton per cubic meter, pwede na natin siyang divide sa 1,000 para maging kilonewton. So, ito kasi yun. So, 1,000 newton sa isang kilonewton. So, kapag na-cancel na itong newton, magiging 24 kilonewton per cubic meter na lang yan. So, yun na lang gagamitin natin para mas ma-simplify. So, dalawang option naman na yan. Then, ang shape ng W2 or weight 2 is triangle. So, meron tayong 1/2. Ang base natin is 14 meters times 24 meters times, para maging volume yan, isipin nyo yung ating 1 meter strip. So, meron tayo ditong 4,032 kilonewton. Then next, wala na tayong makukuhang vertical forces. Punta na tayo sa ating horizontal forces. So, sa horizontal forces natin, meron tayong ilan? Isa lang. So, ito yon. So, kapag pre-project natin yung vertical projection ng tubig or nung nakasubmerge. So, ito yon. Then, si CG and si CP. CG, then CP. So, sa tapat ni CP, CFH.
So, FH is equals to, ano na ulit yung formula natin? Gamma H bar area. So, ang gamma natin dito na i-consider is si gamma ng liquid. Kasi si FH po natin, si hydrostatic force. So, from the word hydrostatic, hydro means water. So, 1 times 9.81. Ang H bar natin dito is kalahati ng 20. So, 20 divided by 2. Then, ang area ng ating vertical projection is 20 meters times, ito is 1 meter. So, 20 times 1. 1962 kilonewton. So, si W1, ang next na kukunin natin dito, since nakuha na natin lahat ng vertical then horizontal forces, kukunin natin dito si moment arm. Si FH, siya yung tutulak sa dam natin. And, di ba dito si toe, then ito si heel. Di mabasa. So, si FH, siya yung tutulak para magkaroon ng tinatawag na overturning moment. Then, si RM, siya yung magre-resist kay overturning moment. So, para magkaroon tayo ng moment, di ba, partner ng 4C, tinatawag na moment arm. Ano ba ito? Maganda. So, sa moment arm natin, itong FH, kapag nag-moment tayo sa toe, ito ang kanyang moment arm. Sabihin na natin si Y. Si W1, ang moment arm niya, papuntang toe ay si X1. Then, si W2, papunta sa toe, si X2. So, kunin natin yung value ng X1, then X2. So, sa X1, meron tayo, 14, then, nag-a-activate sa gitna. So, gitna ng 4 meters natin is 2. So, 14 plus 2. Or sabihin na lang natin, 4 over 2 equals 16 meters. Then, si X2 naman natin ay triangle yan. So, i-drawing natin dito sa taas. Pag ganito. Then, ang triangular loading, ang resulta niya is ito. Then, ano na yung sinabi kong technique? Kapag isa yung tusok, 2/3. So, 2/3 ng 14 or 28 over 3 meters. Next naman, si Y. So, si Y, sinabi ko na yung technique dito or yung shortcut na kapag vertical projection, ang location ng hydrostatic force from the bottom ay H over 3. So, 20 over 3 meters. So, nakuha na natin lahat ng gagamitin natin. Let's proceed na sa pagkuha ng letter A, which is si FSO. So, pa-screenshot muna to para hindi na tayo pabalik-balik sa ating solution. So, letter A. FSO. So, ang formula ng factor of safety against overturning ay RM over OM. So, nakuha na natin kanina yung mga forces
So, ngayon, wala pa tayong RM then OM. So, ang RM natin, so from the figure, balikan natin. So, from the figure, ang nag-aak sa RM ay si, so tingnan nyo yung ikot. Yung ikot ni RM is counterclockwise. So, yung mga nagka-counterclockwise dito, si W1 then W2. Si FH kasi papuntang clockwise. Nakita nyo? Yun yung magiging clue ninyo. So, W1 times X1 then W2 times X2. Saan yung mga sulat ko? So, W1, X1 plus W2, X2. So, yung W1 natin kanina, 2, 3, 0, 4. Then, ang X1 natin is 16 plus 4, 32. Then, ang X2 natin is 28/3. So, dapat sinusulat nyo para makasunod na tayo agad dito. So, si RM natin ay, wait, check ko. And 28/3. Ay. So, 7, 4, 4, 90, 96. So, ang unit ng mga moment is kilonewton meter. Next, OM. Ang OM natin, nakita natin sa figure kanina, si FH times yung moment arm niya na Y. So, ang FH natin is 1962. Then, ang Y natin is 20/3. So, ang OM natin ay 13080 kilonewton per meter. Ay, hindi pala per. Kilonewton meter. So, meron na tayong RM and OM. Salpak na natin sa formula. Ang FSO natin ay 74496/13080. So, 74496 So, meron tayo ditong 5.695. So, unitless yan. Ano ba to? So, greater than 1 siya, ibig sabihin, safe yung ating dam against overturning. So, next, letter B. Ang letter B natin is maximum stress then minimum stress. So, kung babalikan nyo yung formula natin sa step, or hindi pala, sa may foundation pressure, hindi ko pala nailagay dito. Wait lang, ilagay ko. So, ito yung ating foundation pressure. Titingnan nyo. So, ang tinutukoy na maximum stress sa problem is the Q max. Then, ang minimum pressure is the Q minimum. So, ngayon, magtataka kayo, ma'am, paano po ito? Since dalawa po yung Q max. So, ito si Q max na isa, ito si pangalawang Q max. So, ano po yung gagamitin namin, ma'am? So, bago nyo matukoy kung ano yung gagamitin nyo, kailangan nyo munang i-compare si E sa B/6. So, kapag mas maliit si E kaysa sa B/6, ang gagamitin yung Qmax si number 1. Qmax then Qmin. Kapag mas malaki si E kaysa sa B/6, ang gagamitin nyo is itong dalawa or yung sa letter B. Okay, so maliwanag.
So, start tayo sa pagkuha muna ng, syempre, i-compare natin si E. So, kunin natin so, pagsama ko na, si E. So, si E, ang formula ni E is B over 2. So, absolute value, B over 2 minus X bar. So, alam natin na ang B is base ng dam. Base of dam. So, ano naman si X bar? So, si X bar, meron din tayong formula nan, which is the RM minus OM over RY. So, meron na tayong RM, meron na tayong OM. So, wala lang tayong RY. So, kunin natin si RY. So, si RY naman is alam natin na summation lang naman yan ng mga Fy or the vertical forces. So, ang vertical forces natin is dalawa lang naman. Wait lang, napipindot ko. Which is the, assume na lang natin na downward positive. So, weight 1 plus weight. Or 2304 plus 403. So, meron tayo dito 6336 kilonewton. So, salpak natin dito, ang RM natin is 74496 minus OM na 13080 over 6336. Wait, i-calculate ko ulit to. So, ang lalabas dyan is 9.693. So, meters. So, salpak natin siya dito, absolute value ng B, which is, ang base natin kanina, 18 over 2 minus 9.693. So, makukuha natin is 0.693. Baka magtaka kayo, ma'am, negative po yung lumalabas sa akin. So, kaya nga tayo mayroong absolute value. So, kapag sinabi nating absolute value, kahit yung mga negative is assume nating positive. So, meron na tayong E. So, saan natin i-compare si E? So, sulat natin dito. Ang E natin ay 0.693. So, tingin kayo dito sa may puti. So, compare daw natin yan sa B over 6. Ang B natin is 18 over 6. So, ang B natin, ang B over 6 natin ay 3. So, mas malaki si B over 6 kesa sa E. So, therefore, ang gagamitin nating formula is si letter A. So, ito ang Q minimum, ito ang Q maximum. So, kunin na natin ang formula. Q is equals to RY over B times 1, positive, negative, 6E over B. So, bakit ganito yung formula na sinulat ko? Kasi kung mapansin niyo naman, ang pinagkaiba lang nila is the sign. So, gagamitin nyo na sa pagkuha ng Qmax si positive, then sa Q minimum naman si negative. So, ang B natin ay maximum ba? So, Qmax is equals to RY natin na 6336 over 18 times 1 plus 6. Ang E natin is 0.693. Then, ang B natin ay 18. Then, C, Q minimum,
6336 over 18 times 1 minus 6 times 0.693 over 18. So, ang Q maximum natin dito, check ko lang kasi iba yung nandito sa notes ko. 1 plus. So, 433.312 kilo Pascal. So, stress yung pinag-uusapan natin, kaya kilo Pascal. Then, sa isa naman is Q minimum 270.688 kilo Pascal. So, yan yung answer natin for number 2. Okay, so let's continue our number 3. So, a trapezoidal masonry dam with vertical upstream face is 20 meters high, 20 meters wide at the top, and 12 meters wide at the bottom. SG of concrete is 2.4. Find the A depth of water on the vertical upstream face if the pressure at the toe is twice the average pressure at the face. So, using the computed depth, what is the hydrostatic uplift force if the pressure varies uniformly from the heel to 0 at the toe? Then C is Fs against sliding. If the coefficient of friction is 0.8, then consider hydrostatic uplift. So, binanggit lang yung hydrostatic uplift sa letter B. So, sa letter A natin, hindi pa natin i-consider si hydrostatic uplift force. So, kung papansinin nyo din pala dito, ang binigay lang na SGS, hindi binigay yung unit weight ng concrete, ang binigay lang is ST. So, paano pag ganon? So, kapag ganyan, alam naman natin na ang ST ay tina-times lang natin yan sa gamma ng water para makuha natin yung unit weight. So, unit weight ng concrete is equals to SG ng concrete times unit weight ng water. So, SG natin is 2.4, then unit weight ng water is 9.81. So, unit weight ng concrete is equals to 23.544 kilonewton per cubic meter. So, ngayon, alam naman natin na trapezoidal dam. So, drawing na natin sa kabila. May di pa pala ako na-explain. Sige, dito ko na isisingit. So, sabi sa letter A, twice the average pressure at the base. So, gusto kong i-highlight to kasi pwedeng panlito to. Ang itsura kasi, wait lang. So, kapag sinabing the maximum intensity of pressure is twice the average pressure
So, ang maximum intensity kasi ng pressure or ang average pressure ng at the base. So, meron tayo ditong rectangular loadings. So, isipin nyo, sa ilalim to ng dam, yung hydrostatic uplift. So, ganyan. So, kapag sinabing average, pantay yan. Or, ang drawing niya or ang itsura niya is rectangular. So, sabihin natin ito si QA. Then, kapag sinabing twice the average pressure at the base, so ito si ating base, ang itsura niyan is triangular. So, kapag sinabi sa problem, twice the average pressure at the base, alam nyo na agad na ang drawing niyan is triangular. So, ito kapag sinabing twice. Ngayon, di ba napag-aralan nyo sa statics yung tinatawag na resultant ng mga rectangular then triangular loading. Wait lang, hinihingal na ako. So, meron tayo ditong rectangular loading. Ang kanyang resultant ay nasa gitna, which is ito si RY. Then, dito sa triangular, hindi siya gitna. Tama? So, dito, RY. So, malapit siya lagi sa may pinakamataas or dun sa tuktok. Ngayon, papatunayan natin kung bakit triangular yan. So, dito sa ito si QB. So, dito sa ating average, ang RY natin para ma-solve is QA times base. Then, kapag kukunin natin si QA, siya ay RY over B. Tama? RY over B. Then, dito naman, kapag kukunin natin si RY, since triangular yan, 1/2 base times height. So, 1/2 times QB times B. So, kapag in-arrange natin yan in terms of QB, magiging 2RY over B. So, alam nyo naman siguro maglipat-lipat. Alam natin na ang RY over B, ito, ay QA. Diba? So, magiging QB is equals to 2QA. So, yan yung sinasabi na twice the average pressure. Kasi ang average pressure natin, sinet natin siyang si QA. So, dalawang average pressure is yung twice the average pressure, ito, 2 times niya si average pressure, yun yung si QB natin. So, sana na-gets nyo yun. Theory lang naman yun. Hindi yan kasama sa solution natin dito. Pinakita ko lang kung anong itsura kapag sinabing average pressure lang or pag nilagyan na ng twice. Kasi pwedeng panggulo na sabihin dyan na pressure at the toe is walang twice. Parang ganyan. Pressure daw sa toe ay average pressure. Parang ganon. Pero dito sinabi na twice daw yung pressure sa toe. Okay, so next, mag-drawing na tayo ng ating trapezoidal dam. So, ito, trapezoidal pala. Then, yung water.
Ang hinahanap pala natin dito yung water, yung height ng water. So, W1, to si W2, then C, kaya nyo na itong i-distinguish kahit na magkakapareho ng kulay yung drawing ko. So, C, G, then CP. Tapat ni CP, si FE. Then, alam natin na ang width dito ay 2 meters. So, 2 meters to. Ang base natin ay 12 meters. Then, ang height ng dam ay 20 meters. So, yung Y natin dito, alam naman natin na H over 3 yan lagi. Then, itong W2, papunta dito, ilan yan? Or yung X2 natin, 2/3 ng 10. Ibahin ko na lang kulay ng mga X2. Ay, para hindi kayo malito. So, yung X1 natin dito, papunta dito ay, kasi ito yung 2. Ba yan? So, ito si 2, ito si hill. So, ang X1 natin ay 10 plus 1. Then, itong X2 ay 2/3 ng 10. So, ganyan. Balikan natin yung drawing natin. Since sinabi kanina, sa problem na twice daw ng average pressure, alam naman natin na ang location ng RY papunta doon sa toe ay ito. Itong dark blue. Since dalawang tusok, ito 1, then 2, ito po ay 1/3 ng base or B over 3. So, yan yung ating location dyan. At sabi ko dati na ang RY or location ng RY papunta sa toe drawing ko na lang dito. So, yung RY natin dito, yung RY natin, ito yung gitna, di ba? Ito yung base. Ang RY papunta sa toe, yan yung, alisin ko na lang to. Yan. So, RY papunta sa toe, yan si X bar. Wait. Then, si E is si RY papunta sa kalahati ng base. Ito si E. So, ito palang B over 3 dito, siya rin si X bar. Tama? So, sulat natin na ang X bar natin dito ay B over 3. Kaya alam natin na may formula ang X bar, which is, solve muna natin to 4 meters. Which is RM minus OM
over ry. So, ang ginagawa natin dito, yung tinatawag na backsolve. Bakit tayo nagpa-backsolve? Kasi nga, hindi given yung height ng water. So, by this formula or by this method, makukuha natin yung height ng water. So, si FH ay yung nagpapaikot sa dam or the overturning moment. I-resist siya ng righting moment or resisting moment. So, kunin na natin ang ry. So, ang ry natin is summation ng weight 1 plus weight 2. Pero wala pa tayong nakukuhang weight 1 then weight 2. So, ang weight 1 natin ay gamma C volume. Ang gamma C natin na solve natin kanina which is 23.544. Wait, check ko lang yung recording kung nagre-record. Then, ang volume natin sa W1 is 2 times 20 times yung 1 meter strip. So, ang W1 natin ay 941.76 kilonewton. Next, W2. So, ang volume natin is 1/2 times 10 times 20 times 1 meter strip. Or 23,504.4 kilonewton. So, ang ry natin, so 941.76 plus 2354.4 is equals to 3296.16 kilonewton. So, may ry na tayo. Kunin natin si Rm then si Om. So, si Rm, alam natin na W1 times X1 plus W2 times X2. W1 natin, 941.76 times X1 na 10 plus 1. So, 11 plus W2 na 2354.4. W2. Wait lang. Wait lang guys 2354.4. Kasi mali yung naisulat ko. Kung mali yung naisulat ko. Ay. Tama pala. 2354.4 times X2 na 2/3 ng 10. So, ang Rm natin dito is 26,055.36 kilonewton meter. Then, si Om ay FH times Y. So, ang FH natin, nakuha na ba? Hindi pa. Ay, nakuha na ba? Hindi pa. So, anong FH natin? So, FH is equals to gamma H bar A. So, 1 times 9.81 times ang H bar natin dito is
Since wala tayong value ng h, ito yung h bar, tama? So, ang gagawin natin, h over 2. Then, ang area natin is h times yung 1 meter strip. So, h times 1 meter. So, FH natin is 4.905 h squared. Then, sulat natin dito, 4.905 h squared times, ita-times natin sa y, which is h over 3. So, ang FH na, OM natin ay 1.635 h cubed. So, salpak natin dito. So, ito na yung magiging formula natin. Itong binilugan ko. So, 4 is equals to RM na 2605 5.36 minus 1.635 h cubed over ry na 3296.60. So, anong gagawin nyo kapag nakita nyo ganyan? Siyempre, yung favorite nyo na flip solve. Pero pwede yan i-algebraic manipulation. So, paano? Gawin natin 4 times 3, 296.16. So, lilipat doon. Minus 26055.36. Pwede naman mag-shift solve, guys. Over negative 1.635, then h cube. So, para makuha si h cube, kasi baka i-shift solve nyo na naman na ganyan, i-cube root nyo lang. Cube root. So, kapag cube root nyo yan, makakancel si ito. So, magiging h na lang. So, ang makukuha nyo dapat is 19.893 meters. So, tama yung height, tama yung inassume nating drawing. Kasi hindi lumagpas dun sa dam natin, which is 20 meters yung dam natin. So, huwag kayong magtataka kung hindi ganyan yung makuha nyong sagot kapag nag-shape solve kayo. Since naka-cube yan, 3 ang answer dyan. Swerte nyo kapag yung 19 yung lumabas. Pero yung isang lalabas dyan ay 1.973 meters. Kapag yung isang shape solve to ay, huwag kong ikakahon. Baka sabihin nyo yan yung answer. So, yan yung letter A natin. So, meron na tayong height ng water. Okay, so let's proceed to number 3 pa rin, pero letter B. So, sa letter B, sabi niya, using the computed depth, what is the hydrostatic uplift force if the pressure varies uniformly from hill to 0 at the toe? So, anong itsura ng hydrostatic uplift natin dyan? So, meron tayo dito, ang height ng water natin is 19.893. Yan yung nakuha natin kanina. Then, same na base natin is 12. Paano yung drawing ng hydrostatic uplift? So, alam natin na dito si toe, dito si hill. Sabi niya, nagva-vary daw yung pressure uniformly from hill to 0 at the toe. So, ayun na yung clue nyo. 0 daw siya at the toe. So, triangular. Then, ang uplift force natin ay
So, uplift force U, sabihin na lang natin to si nandito. So, CU is Kn. Kilonewton yan. Then, para makuha natin yung pressure dito sa ating heel, ano na yung formula natin? Meron tayong dito, yung pressure dito sa heel. Diba? P equals to gamma H. So, kung ano yung pressure nan, yan yung pressure neto. So, yun yung height ng pressure. So, parang lang siyang sa may shear and moment diagram. So, ganun. So, ang gamma natin is 1 times 9.81. Then, ang height natin is yung 19.893. So, ang pressure natin is 195. Ulitin ko nga. Ang pressure dito ay yan, gamma H. Ang P is equals to gamma H ay 1 times 9.81 times yung 19.893. So, ang pressure natin ay 195.150 kilo Pascal. So, para makuha si U, balik kayo sa statics ninyo, which is yung pagkuha ng resultant. Baka di nyo na naman naalala. Ito yun. So, ganyan. Triangular loading. Then, ang resultant nan is yung malapit sa tuktok. So, ito. Ito yung resultant. Yun yung U natin. So, sa pagkuha ng U, so, 1/2, since triangular yan, base times height, 195.150. Tapos, ang base natin is 12. Then, yung 1 meter strip. Bakit? Bakit yung 1 meter? Kasi ito po ay kPa. Then, ang U natin is Kn. So, kailangan natin to. So, U natin is 1170.9 kilonewton. So, yan yung ating hydrostatic uplift. Okay, so, tapos na tayo sa letter B. So, next is punta tayo sa letter C, which is factor of safety daw against sliding if the coefficient of friction is 0.8. So, dito sinabi na i-consider natin si hydrostatic uplift. So, FSS is equals to mu times Ry over Rx. So, kunin muna natin si Rx. Rx natin is summation lang yan ng mga horizontal forces. So, dun sa figure natin kanina, dito, ang horizontal forces lang natin is si FH. Drawing ko na lang muna ulit si Doc dito. So, di ba may ganyan tayo? Si weight 1, si weight 2, si FH. Since sinabi i-consider si hydrostatic uplift, ano na yung itsura ng hydrostatic uplift natin? Triangular loading. So, ito si hydrostatic uplift. So, sabihin na natin to the right positive, FH. Ang FH natin kanina na-solve is 4.905 H cubed, H squared. So, kapag sinubstitute, 4.905, ang H natin na na-compute kanina, 19.893 squared. So, FH natin is 1941.5
0.063 kilonewton. Then, next, Ry. So, si Ry natin is summation ng mga vertical forces. So, assume natin na downward, positive. So, andyan si weight 1 plus weight 2 minus the hydrostatic force or uplift force. So, ang weight 1 natin na solve kanina is 941.76 plus weight 2 is 2354.4. Then, hydrostatic uplift na minus natin 1170.9. So, kapag sinolve natin to, ito na yung Rx. So, Ry is 2125.26 kilonewton. Then, ang mu natin ay 0.80. So, pwede na natin siyang isalpak sa ating formula. So, 0.8 times Ry na 2125.26 over 1941.063. So, FSS is 0.876. So, ito ay less than 1. So, ibig sabihin, yung dam natin is not safe against sliding. So, may possibility na mag-slide yung ating dam. Okay, so tapos na tayo sa number 3. So, next problem na tayo, which is number 4. Wait lang. Okay, so, ang sabi sa problem ay find the total vertical reaction at the bottom of the masonry dam from the cross-section shown. So, the water upstream is 8 meters deep. The intensity of hydrostatic uplift varies uniformly from 20% of the full hydrostatic pressure to at the hill to 0 at the 2. So, use 23.5 kilonewton per cubic meter for the weight of concrete. So, sabi sa problem, i-highlight muna natin yung sinabi niyang yung hydrostatic uplift varies daw uniformly from 20% of the full hydrostatic pressure and so sa hill yun to 0 at the 2. So, kung ito yung ating dam, so sabihin natin ito si hill, ito si toe, 0 daw sa toe, tapos dito sa hill, so 20%, so 0.2 daw siya ng total hydrostatic uplift o hydrostatic force. So, yan. Yan yung itsura ng ating diagram. So, ito si uplift force. 6 meters ang base natin. So, yan. So, dito sa ating figure, dito na lang lipat natin. So, dito, pagkasyahin natin ang solution,
So, hatiin natin tong dam natin. So, meron tayong, wait, di makikita. So, meron tayo dito, hindi makikita. Anong kulay kaya? Violet. So, ito si weight 1. Then, ito si weight 2. So, ang height pala ng ating is 8 meters daw. So, simulan natin. W, ay pagkakasyahin pala natin. So, W is equals to gamma H. Ay, gamma volume. So, weight 1 natin is, gamma ng concrete is 23.5 times volume natin, which is, di ba meron tayong, huwag nyo kakalimutan yung 1 meter strip natin dyan. So, 1 meter. So, meron tayong 1 meter or 1 times ang height niya is 2. Ito lang oh. Ito lang. Hindi makita. Ito na lang. Bilugan ko na lang. O yan, 2. So, 2 times yung 1 na yung kinoconsider nating 1. So, W1 is 47 kilonewton. Next, W2. So, si W2 is 23.5 times ang volume natin is triangular since triangular, so 1/2. Base natin dito is 6 times height na 8 meters. Tama ba? Then, yung 1 meter strip. So, ang W2 natin is 564 kilonewton. So, next, para makuha natin si pressure. So, yung kukunin natin is yung pressure dito sa heel. Dito. Ito. Pressure dyan. Ngayon, yung pressure dyan, paano natin makukuha? Diba yung formula natin gamma H? Naalala nyo ba yun? So, pressure is equals to gamma H. So, since water lang yan, 1 times 9.81 times height na 8. So, ang pressure dyan sa baba ay 78.48 kilopascal. Pero ang sabi sa problem kanina na yung, ano mang kulay yung kitang-kita dyan? Red? Diba ganito yung figure natin? Ay. Ganito. So, ganyan. Dito daw, 0.2 lang daw siya ng kabuuang full hydrostatic pressure. So, 0.2 P lang. So, kunin natin yung 0.2 P. 0.2 times pressure is equals to 0.2 times 78.48 or 15.696 ni 696. So, kapag kinuha natin si uplift force, which is ito, si CUF, magiging 1/2 times 15.696 times 6 times 1. So, UF natin is 47.088 kilonewton.
So, ano ba yung hinahanap natin dito sa problem? Sabi niya, total vertical reaction. So, ang total vertical reaction, yun po yung CRY. Kasi, yung kabuuang vertical reaction daw. So, ang total or RY natin ay, so RY is equals to summation ng mga FY. So, sabihin na lang natin na downward positive. So, ano na yung mga i-consider natin dyan? So, andyan si W1 plus W2 minus UF. So, ano pa? Okay na ba yan? So, hindi pa po. Bakit? Kasi meron pa tayong isang force dito sa ilalim ng dam. Ito. Si force F. So, meron pa tayong i-consider or ima-minus na F. So, paano natin kukunin dyan? So, una, kunin nyo muna kung ano yung pressure dito. So, may dalawang step dalawang, hindi naman siya step. Dalawang option. So, dito. Yung pressure dito, pressure dyan, gamma H din. Okay? So, yung pressure natin dyan, sabihin natin P sub 0 na lang. Kasi may P na tayo dun sa baba. P sub 0. So, yung pressure dyan, P sub 0, so ito yung first na option na, P sub 0 is equals to gamma H sub 0. Or 1 times 9.81 times 2. So, ito ay 19.62 kilonewton. So, pagkakuha natin ng pressure doon, ita-times natin siya sa area. Ay, pressure pala siya. So, kPa. Ita-times natin siya sa area para maging force. Tama? Kasi di ba, ang pressure natin sa strema, pressure, ano ba yung pressure nyo? Sigma. So, sigma is equals to force over area. So, ta-times natin siya, si PO, sa area, para maging kilonewton lang siya, or force. So, 19.62 times, anong area? So, ito, dito, 1. Times, i-drawing natin imagine nyo na lang, may nakasilip na isda dito sa baba. So, may nakasilip na isda dyan. Tumitingin sa baba. So, ang area dyan is itong 1 meter, then yung 1 meter strip. So, parang ganyan. Ganun nakuha nyo Kung di nyo na-get, tingin kayo sa baba. Paak taas. So, times 1. So, 19.62 kilonewton. So, yun rin lang. So, next, isang option. So, number 2. Option yan Option. So, force is equals to, ano ba yung force? Weight, which is gamma times volume. So, 9.81. Ano ang volume na gagamitin? Yung volume ng nung tawag dito? Itong volume na to, yung sinasalo niya. So, meron tayong 2 times 1 times 1. So, meron tayo dito
19.62 kilonewton. Hindi pala ito. Yung volume pala. I mean, yung height pala neto. Ay, ganun din. Basta height nan. So, parang cube siya na ganito. Yan. Tapos, pag ganito. So, parang ganyan. Pero kung papansinin nyo rin dito sa formula natin, ito oh, di ba area na to, tapos ita-times mo pa ng height. So, yan na yung volume. O di parang parehas lang din. Gets nyo? Ano ba tong PO? PO is gamma H bar. I mean, gamma H. Tapos area. Di ba para maging volume si area, nagta-times pa tayo ng height? So, gamma volume. Ganun rin lang. At least, pinakita ko, dalawa. May option 1 and option 2 na kayo. So, ang weight 1 natin is 47 plus 564 minus UF na 47.088 minus 19.62. So, ang RY natin dito is 544.292 kilonewton. So, yan yung ating RY. Okay, so solve na natin si number 5. So, mabilis na lang yan si number 5. So, ang tanong, Adam having a triangular section has a vertical face 24 meters high and base 12 meters wide. So, use SG 2.4. So, anong SG yan? SG ng concrete. So, ang tanong, height daw ng water. So, height ng water na naman. Kapag height ng water pinag-uusapan, ang gagamitin natin is yung pagbabacksolve. So, that could rise on the vertical side of the dam so that the maximum intensity pressure at the toe is twice the average pressure at the base. So, neglect hydrostatic uplift. What is the shearing stress at the base? So, sabi niya dyan, twice the average pressure. So, alam naman na natin na kapag ganyan, ang drawing ng ating hydrostatic uplift diagram ay triangular. So, drawing natin dito. Babaliktarin ko yung yung drawing natin. Baka magtaka kayo. So, ito. So, papansinin nyo yung drawing ko, baliktad yung water nasa right. Pero pares lang din yon. Kung gusto nyo, i-practice nyo na isolve na babaliktad. Yung ganyan. Pares lang yan. So, since nandito yung water sa right side, pa-left yung ating hydrostatic force. Tama? Then, si hydrostatic force, siya yung tutulak sa dam. So, ito si toe. Ito si heel. So, magkakaroon na tayo dito ng OM. So, si OM, i-resist yan ng righting moment. Si RM. So, 12 meters pala tong dam. Then, so, wala naman ng ibang shape. So, ito lang si weight ng concrete. So, ang distance nito papunta dun sa toe ay 2/3 ng 12. Tama, isang tusok lang yan. Then, i-drawing natin na sabi niya kasi, twice the average pressure at the base. So, triangular. Ang pangit naman. Ibahin ko.
Si dark blue na lang. So, ito si ating RY. Then, ito si H over 3. Sinabi ko kanina na ang distance ni RY papuntang toe is yung X bar natin. So, ang formula ng X bar natin is, mamaya na lang yan. Kunin muna natin yung mga vertical, then horizontal forces. So, RY natin is si WC lang, which is gamma C volume, or 2.4 times 9.81, ito si gamma concrete. Then, ang volume natin dito is 1/2, 12. Ang height pala natin, ang height ng dam natin is 24. 24 times yung 1 meter strip, or 390.336 kilonewton. Then next, the RX. RX is FH lang. So, FH natin is 1 times 9.81. Ang FH natin, gamma H bar A. Times H over 2. Wala kasi tayong height ng water. Yun yung hinahanap. Times yung vertical projection natin, which is H times 1. Napipindot ko tong pen. So, kapag sinolve nyo, 4.905 H squared. So, X bar. Ang X bar natin, since triangular loading yan, nasa 1/3 na, yung RY natin is nasa 1/3 na, which is B over 3. Ito yung X bar. Diba ito, papunta doon is 2/3. B. Ito naman, papunta dito is 1/3 B. So, sana sa ulo nyo na yan kasi paulit-ulit na tayo dyan. So, 12 over 3 is equals to 4 is equals to formula ng X bar natin, RM minus OM over RY. So, ang RM natin dito ay 3390.336. So, ang distance ng RM, moment arm ay 2/3 ng 12. So, meron tayong 27122.688 kilonewton meter. So, yung OM naman natin is 4.905 H squared times H over 3. So, parang kanina lang to. 1.635 H cubed. So, salpak na natin. Formula, 4 is equals to 27122.688 minus 1.635 H cubed over RY na 3390.336. So, ship solve yun na naman. Pero para sa mga walang ship solve, H is equals to cube root ng
4 times 3390.336 minus 27122.688 over, try nyo tong kahit may shift solve kayo, paano pag biglang hindi gumana yung shift solve. Naban ang shift solve sa quiz ni ma'am. So, yan. So, ang H natin dyan is 20.242 meters. So, pasok pa rin naman siya sa 24 meters na height ng dam. So, yung next na tanong, what is the shearing stress at the base? So, saan bang base? Ay. Hala, nawala. Hala, nawala. Ay, ano ko? La, prank ba to? Nawala yung sinulat ko. Ano ba yan? Hala, nawala yung sinulat ko. Na-screenshot yun naman na yun, no? Hala, nawala. Prank ba yun? Ano ba napindot ko? Erase all ink on slide. Hala, napindot ko yun. Ang tanga ko naman. Balikan nyo na lang sa video. Basta ang H natin, sabihin ko na lang dito H. 20.242 meters. Yan yung sagot natin sa letter A. Then, drawingan ko kayo. So, ito yung triangle. Hala, nawala talaga. Nakakaasar naman. So, meron tayo ditong, ano na yun? FH. Buti na lang naka-record yun, no? FH, then CW. Ngayon, sabi niya, shearing stress daw sa base ng dam. So, ito naman yung base ng dam. Sa tingin nyo, dun sa dalawang forces natin, ano yung ang tawag dito? Magko-cost ng shear stress. So, ito, si W, kapag ginano niya yung base, shear stress ba yon? Hindi. So, axial stress yan. Ang magkukos ng shearing stress, si FH. Bakit? Kasi, ito yung dam. Kapag tinulak niya dun, so, andito yung base, nagsishear na dyan. Alam niyo naman na kung anong ibig sabihin ng shearing stress, di ba? Naturo na yan sa strema. So, formula ng shearing stress, nawalan tuloy ako ng gana. Nawala yung sinulat ko. So, V, or the stress, or force pala, over area. So, tau is equal to shear force over area. So, shear force natin, si FH. Ang FH natin kanina is 4.905 H squared. So, ang H natin is 20.242 squared all over area. So, anong area? So, ang base ng base natin is 12. Then, yung 1 meter strip na pag ano na lang. Then, yung 1 meter strip ay ito yung base, then yung 1 meter strip yan. So, 12, then yung 1 meter strip. So, 12 times 1. So, meron tayo dito 2009.768 over 12 or 167.481 kilopascal. So, yan yung sagot natin sa letter B. Ano ba yan? Nawala ang solution. So, yun lang. 1 hour and 24 minutes na to.
balikan nyo na lang yung sa video para makita nyo yung sagot sa, I mean yung solution sa letter A. So, yun na. Bye guys. Thank you for watching. Kahit hinihingal na mi. So, paki-comment and watching, then yung name nyo and your section. So, bye!